Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at Apostol San Pablo, dalawang haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa utos ni Herodes, pinagutan ng ulo si Santiago at ikinulong si Pedro upang hadlangan ang paglaganap ng pananampalataya kay Kristo, subalit kumilos ang Panginoon upang iligtas si Pedro na pinuno ng mga Kristiyano. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang mga nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Amen.
aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Sa bilangguan, nagbalik tanaw si Pablo sa buhay na inilaan niya sa Ebanghelyo. Buo ang pagtitiwala niyang hindi siya iiwan ng Panginoon habang inaasam niya ang gantimpala ng langit. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagdiriwang ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Dalawang magkaiba, dalawang magkaibang pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para maging haligi ng ating pananampalatayang Kristiyano, at hindi lang basta maging haligi, kundi maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Si San Pedro, sa kanyang katangian sa pagiging mangingisda, na halos hindi nakapag-aral, di ko alam kung marunong magsulat, pero dahil siya ay isang mangingisda, walang kakayahan noon na sila ay makapaghanap ng isang guro na magtuturo sa kanya. Pero tinawag ng Diyos, pinasunod ng Diyos. Samantalang si San Pablo ay isang taong namuhay sa kanyang sariling ego, sa kanyang sariling pride, na alam niya
Alam niya ang batas na dapat sundin ng bawat isa, lalo na ng mga Hudyo, kung kaya nagalit sa mga sumusunod kay Kristo. Naging tagapag-usig, mamamatay Kristiyano. Kahit na siya ay isang matalino, pero ang kanyang puso ay naglalaman ng puro galit o kung ano pa man, no? Para umabot sa punto na patayin niya ang mga namumuhay bilang Kristiyano. Pero isang araw, siya din ay tinawag ni Jesus para magpahayag din ng mabuting balita. Naintindihan po ba? So, dalawang haligi ng ating pong simbahan. Kaya yung mga larawan po, no, ng mga imahin na makikita ninyo tungkol kay San Pablo na may hawak na espada at si San Pedro, no, na mayroong hawak na susi, na mahalaga na maintindihan natin tayo bilang mga kasapi ng isang simbahan at dapat maging malinaw din sa iyo na ang simbahan natin ay hindi itinatag ni Pedro at San Pablo. Ang nagtatag ng ating simbahan, walang iba kundi si Jesus. At si Jesus ay nagtalaga ng mamumuno ng magiging lingkod ng simbahang kanyang itinatag. At ang pinakaunang Santo Papa ay si San Pedro. Lumipas ang panahon, ipinasa ang susi na ibinigay ni Kristo sa kanya sa iba't ibang mga panahon hanggang sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Pope Leo. Natunghayan natin, no? Dati kasi parang tayo bilang Kristiyano, hindi natin alam kung anong nangyayari sa pinakapuno ng ating simbahan. Dahil wala tayong balita, wala tayong mababasa, pero sa panahon natin, di ko alam kung sinong Santo Papa ang naabutan ninyo, pero yung nakilala kong Santo Papa mula kay Pope John Paul II, Benedict, Francis, eto ngayon si, may nakaligtaan ba ako sa ano, no? Nakikita natin, o nakita natin, natunghayan na natin ang proseso at paraan ng pagtatalaga ng bagong pinuno ng simbahan natin. So, yung galaw, no? Hindi ito desisyon ng tao, kundi ito ay sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, kung kaya't nagkakaroon tayo ng pinuno ng ating simbahan. Malinaw pa po ba? Uy, matatanda na tayo dito, ha? Kayong mga 530 students, no? Kasi mahalaga po na maintindihan mo din. Hindi pwedeng sasabihin mong Katoliko ka, pero ayaw mong sumunod sa mga ipinatutupad ng simbahan. Hindi pwedeng ito lang. Kaya nga yung bahagi ng ating pananampalataya, kapag meron kang hindi tinatanggap dyan, ay hindi ka talaga Katoliko. Kasi dapat yan, yung buong ating ipinapahayag ay tatanggapin natin. Hindi man natin lubusang naunawaan dahil ang ilan sa mga bahagi ng ating pananampalataya ay misteryoso pa rin. Pero nagtitiwala tayo dapat sa ating pinuno, no, sa simbahan. Kaya nga, yung kapangyarihang ipinagkaloob kay Pedro, yung kapangyarihang ipinagkaloob kay San Pablo na magpahayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ang sabi, malinaw naman po ang sabi dito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang susi ng aking simbahan. Sabihin nyo nga po, simbahan. Yan. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit.
Ang ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ibinigay yan ni Kristo kay Pedro. Isang kapangyarihan na hindi dapat abusuhin, isang kapangyarihan na hindi dapat pang sarili lamang, kundi isang kapangyarihan na may kalakip na responsibilidad dahil anuman ang kanyang ididikta, anuman ang kanyang sasabihin, maaring ikapahamak ng bawat isa sa atin, bawat isang miyembro ng simbahan na ipinangalaga naman sa kanya. Di ba? Kung maalala niyo po, bago ito, sabi ni Kristo kay Pedro, iniibig mo ba ako, Pedro? Pues, pangalagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. So kung may mapapahamak, pananagutan yan ni Pedro. Pananagutan yan ng Santo Papa. Kaya dapat napakaingat, mapanuri, na anuman ang kanilang i-declare ay talagang nasa paggabay ng Espiritu Santo. Kaya kung pananatilihin natin din, Katoliko tayo, nabinyagan tayo, tapos kapag may dineclare, may sinabi ang simbahan, tayo mismo kumukontra, si Kristo ang kukontrahin natin. Para bang mas magaling pa tayo sa Espiritu Santo para malaman natin mali ang sinasabi niyan. Bagamat si Pedro at ang mga sumunod pa ay tao lamang, tao pa rin, may limitasyon. No? May hangganan ang kanilang mga sinasabi, may kahinaan pa rin. Pero hinding-hindi pababayaan ni Kristo ang kanyang simbahan. Kaya nga, kahit anong iskandalo ang dumating, ang naranasan ng ating simbahan, nananatili itong nakatayo. Dahil malinaw na sinabi ni Kristo, kahit ang demonyo, ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi mananaig sa simbahan. Naintindihan po ba? Kaya pag sinabing, kailangan at dapat magpakasal ang mga nagsasama, magpakasal. Kung hindi magpapakasal, mamumuhay sa kasalanan. Sinabi din, huwag magnanakaw. Kapag ang isang Katoliko nagnanakaw, kasalanan. May mga pangyayari sa panahon natin ngayon, bago sa atin. Mayroon tayong dumadaan din ng mga may mga nangyayari sa lipunan natin na kinakailangan magsalita ng simbahan, kailangan natin pakinggan. Dapat tayong magpagabay at magtiwala na kung ang Panginoon ang naglagay kay Pedro, ang pumili kay San Pablo, magtiwala tayo sa Diyos at kung saan man tayo dadali ng Espiritu Santo. Dahil, di ba, sa paglipas ng panahon, iba't ibang Santo Papa ang ating naranasan, iba't iba din ang kanilang karisma, iba't iba din ang mga bago o additional na mga itinuturo bilang karagdagan ng ating pong pananampalataya. So ito ay pagdiriwang natin na nagpapaalalang dapat tayong makiisa, dapat tayong sumunod sa ating simbahan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina't manalangin tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang bayan. Sa tulong ng panalangin ng mga apostol at pagpupunyagi ng kanilang mga kahalili, buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway buong giting niyang ipahayag ang Ebanghelyo at akayin ang sangkatauhan tungo kay Kristo, ang tunay na liwanag ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pinuno ng bayan, maging sandigan nawa sila ng lipunan sa pamamagitan ng kanilang pagtanggol sa karapatan ng bawat mamamayan, pagpapahalaga sa kapayapaan at paglingap sa mga dukha, mahihina at maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga nagdurusa at nalalagay sa matinding pagsubok, matagpuan nawan nila ang ganap na pagkalinga ng Poong May Kapal na siyang nagliligtas sa lahat ng nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng pumanaw na, pagkalooban nawa sila ng makatarungan at maawaing Panginoon ng walang hanggang buhay at mapabilang nawa sila sa hanay ng mga apostol, banal at mga anghel sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Gayon din ang mga kahilingan ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilob mo ngayong aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa'y mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang pulong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yayin din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol at sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay magatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis, mapugutan iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.